Ang tanong! Ang sagot! Coach Carla, gaano mo natanggap si Coach Mark bilang siya sa buhay mo? Wait lang, maingay. Game. Okay. Quiet na. Nung una kaming nag-meet, okay naman yung lahat eh. Tanggap ko siya. Until such time na nagloko siya. Doon ako nagkaroon ng doubt sa kanya. Pero, syempre, tumatagal naman na kami tapos kami yung magkasama. Ano ba yun? Parang paunti-unti ko bang tinatanggal kahit masakit. Syempre, ako yung nasaktan, hindi naman siya yung nasaktan. So, sa feeling niya kasi, pag nag-sorry ka sa nagawa mong bagay, okay na. Sa akin, hindi. Panindigan mo yung ano ba, ipakita mo dun sa tao na deserve mo yung sorry, deserve mo yung forgiveness tsaka yung apologies na hinihingi mo sa kanya. Pero mahal mo ba siya? Siyempre, tanggap ko naman siya eh. Yun lang talaga nung nagloko siya sa akin. Masakit sa puso. Okay na ngayon. Minsan, nandun pa din, siyempre. Sabi sabihin na, ang tanong! Ang sagot! Coach Princess, Yan. kung papipiliin ka, resulta muna o si Coach Drew? Resulta? Hay, ang bilis ang sagot. Bakit? Kasi resulta, nandyan yung part na, Yan. makikita ng parents mo yung naging effort mo rin kay Gia. Kasi unang-una, yung support nila nandyan sa akin eh. Kung matatanong mo sa sarili mo, sino ang nagpapasok ng income sa inyo? Si Coach Drew or ikaw? Ako, pero ang nagdala sa akin, si Gia. Kasi unang-una sa lahat, hindi naman mag-work or hindi ka naman kikita kung hindi ka gagalaw eh. Diba? Kailan mo balak ilabas na yung resulta na yan na sobrang takal ng dekada dito? This year. This year. Palapakan natin si Coach Princess. Ang tanong, Ang sagot! Coach Neil, sigurado ka na ba sa babaeng to na sa harap? Sigurado ka na ba siya na siya talaga makakasama mo rito at makukuha mo yung resulta sa kanya? Tulong siya? Minsan yung 9 months. Bakit? Hindi yung 9 months. Kasi nakadepende din naman yun sa kung tutulungan niya ako rin hindi. Kasi kung hindi talaga siya para sa akin, pag hindi talaga siya magneto, hindi wala. Ano ibig sabihin? Ano wala? Hindi kasi kumbaga siyempre kasi may pangarap tayo eh. Tama. Kumbaga yun yung ano natin kasi gusto natin makuha yung mga pangarap. Tama. Kaya kailangan kaya nga mas maganda na naging partner na nandiyan kay Synergia, mas maganda magtulungan. Ibig sabihin yung sasamaan siya. So priority mo muna talaga ngayon, resulta, yung achievements, Yes, bago yung relationship. Kasi kumbaga andyan naman na yung relation na kumbaga na ano sa amin pero kumbaga siyempre mas ano pa rin yung ano yun. Okay, ibalik mo sa camera. Okay. Follow-up question, Miss Taiwan. Bukod sa hiwa-hiwalay mong bangs. Bukod sa hiwa-hiwalay mong bangs, privilege. Actually, nagtanong talaga ako kanina bakit kasama ka. Kasi ang mga sinama lang talaga na approve yung mga nandito. Yes. Pero nandito ka ngayon dahil kasama mo mga leaders. Privilege yun. Yes. Kasi unfair naman kung sa amin. Di ba kung kami talagang tatanungin. Ngayon, anong masasabi mo? Willing ka bang mag-sacrifice para magkaroon kayo ng resulta ni Neil? naman po. Seryoso. At mahal mo na ba siya si Neil? Opo. Okay. Ang tanong, Ang sagot! Coach Shirley, kung bibigyan ka ng pagkakataon, pahintulutan na ni Coach Tess, na ikaw uli ay magkaroon ng karelasyon, papasukin mo ba siya? Or hindi? Depende siguro kung May chance pa? talagang dinidikta ng puso ko. Pero may pagkakataon ka. As of now, ano talaga medyo English yun. Sa stage pa na ano, sa stage pa na libre.
puri ko din na ano, yung hindi ko tanggap na paano nawala siya na biglang-bigla. So, siyempre panahon na pag nakapagsasabi kung kailangan umibig pa ko dito. Yun talaga. Coach Amber, masasabi mo ba na naging lucky sa'yo si Coach Jeric nang dumating siya sa buhay mo? Yes or no? For me, yes. Kasi alam niyo naman na nag-start ako sa Senior G at nag-start yung relasyon namin ni Jeric, wala pa kaming resulta. Simula nang umalis kami kay Apjo. So, feeling ko laki ako kay Jeric kasi bilang transgender, bilang bakla, na bihira lang sa amin na may magtatanggap ng ganito. Na rerespetuhin kami, mamahalan kami bilang Sa'yo. kami. So, feeling ko laki talaga si Jeric sa akin kasi despite of my gender, tapos despite yung status ko sa buhay, sinamahan niya ako through my success at siya ang kasama ko simula nung wala kami ng coach until nagkaroon kami ng coach. Ay, grabe. Ang tanong, Ang sagot! Coach Drew, kailan mo plano magkaroon ng resulta dahil sa dami-dami na nagtok na pag-iwanan ka na? Kailan mo sisimulan yung resulta na dapat mapatunayan mo talaga sa Synergia? Ang sa akin naman kumbaga, yung resulta kasi kumbaga, kahit anong hindi pa siya binibigay, kumbaga, siguro kulang pa ako sa effort. Kasi, isipin mo, kung kahit todo ano ka naman, kahit wala pa, kumbaga, ang mini-workout ko ngayon, kung paano ba, alisin mo na yung mga distraction. Kasi, may mga bagay kasi na... So, distraction ba si Princess? Hindi naman. Kasi, kumbaga, as of now kasi, kumbaga, syempre, lahat naman tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Kumbaga, ayun yung mini-workout natin. Kumbaga, ang resulta, kumbaga, matagal ko naman talaga yon. Kaso nga lang, parang mailap pa siya eh. Kumbaga, inaalam ko pa ngayon, talaga, sa tao ba, sa sarili ko ba, sa karakter ko, ayun pa hinahanap ko. Kumbaga, pero, sinasabi ko sa sarili ko na kapag dumating yung time na magka-resulta ako, talagang... Pero tinanong mo, okay, follow-up question. Tinanong mo pa sa sarili mo, naka-deserve mo ang resulta based sa galaw na meron ka. Para sa akin po, as of now, siguro hindi pa. So, anong kulang? Ang kulang po na lang is effort na lang kasi andun naman yung skill sa knowledge eh. Todong effort na lang at syempre iwasan mo na yung mga ibang distraction na nakapagpabagal sa resulta na meron ako. Okay, asahan natin. Yung video na yung naka-dictionary yan. Ay, naka-ano yan ah. Naka-record, naka-record. Okay, palakpakan. Tanong. Ang sagot! Kailangan ko ang sagot. Yan! Ano bang pinakasikreto para mag-success tayo? Okay. Pares! Ikaw ang ano. Okay. Walang ibang sekreto sa success. Para sa kasi ang success, iba-iba ang definition sa tao niyan eh. Iba-iba yung galaw natin, iba-iba yung mindset natin. Para sa akin, ang success, hindi siya sa talino. Nasa sipag, nasa diskarte talaga siya. Yes. At nasa, tinatawag to na burning desire kung gaano mo talaga kagusto yung ginagawa mo. Kasi Tama. kung nangangarap ka ng success, pero ang ginagawa mo naman ay 50% lang, malayo ka pa sa katotohanan. Tama. Kasi yung success sa akin, 3 years, sacrifice, synergy lang talaga ako. Straight yon, wala akong tinitingnan kahit pamilya ko. At yung blessing na binigay sa akin ni Synergia, ganun ka 100% din binigay. Yes. Follow-up So, answer. Ayan na, based kay Mariel Bautista. Success. I-record! Ano ba to? Ay, na. Oh. Success comes on your outside your comfort zone. Meaning, lahat ng hindi mo kayang gawin, dapat mong gawin. Yun ang success. Correct. Yes! Bakit? Lahat tayo may 24/7 sa isang araw. Pero bakit yung iba ang yayaman? Yes. Meaning, hindi natin ginagawa kung ano yung ginagawa ng mayayaman. Ibig sabihin, lahat ng hindi natin kaya at Hindi nakikinig. Kaya hindi nandito ka lang, success. dapat lumalabas ka sa comfort zone mo. Hindi mo kayang mag-talk, gawin mo. Hindi mo kayang mag-patient, gawin mo. Hindi mo kayang magbigay ng mga
parang consultation or advice, gawin mo. Practicein mo. Kasi ang success, wala sa comfort zone. Kurekong. Kung ano yung usual mong ginagawa, wala dun ang success. Lumabas ka doon. Yes. That's the success. Palakpakan naman natin si Coach Maria. Kaya Pledgel naman, kaya Pledgel. Ngayon ko lang actually ilalabas. So, saan nakiinom naman ako. Minsan nagtatalo kami ni Renny Boy. Yes. The question lagi niya, bakit ikaw lagi kang US upline commitment mo kay Abchel, may mga ganito. Minsan nagagano kami. Simply because, kung hindi dahil sa tao na to, walang Joe Montemayor na magsha-shine sa Synergy. Yung tinatawag na tulay na tao o instrumento, kapag hindi ka grateful at hindi ka gratitude sa tao na yon, malayo ka pa sa blessings na gusto mo. Totoo yun. Pag kinalimutan mo yung tao na nagdala sa'yo, wala yung grasya na may gusto. Tama. Diba? Kaya, parang pakinggan naman natin si Ma'am Shea. Okay, kaya Abchel na. Nabi kanina about sa success kay Coach at saka si Coach Miriel. Totoo yun. Sa totoo lang ako, dumating sa time na nag-start kami kay Synergy, talagang nakafocus ako. So kailangan, hindi po pwede na, yun nga, sa comfort zone. So kung hindi ako nagsimula, nagsakripisyo muna ng, sabi ko pa saglitan lang ang sakripisyo na to. Kaya akong talikuran muna si Crown. Iwanan ko. Hindi ko alam kung buhay yung pagbalik kasi squatter kami. Tapos aalis ako. Pero sabi ko kailangan kong gawin at bilisan ko. So wala naman ako ibang hangad sa lahat para maging successful tayong bawat isa. Kasi hindi habang buhay magkakasama tayo. Okay, kami nag-start kami, ilan lang kami. Actually, yung mga incentives nga namin dati, buwis buhay talaga, nahihiya nga ako yung ating Meriel eh. Kasi syempre, professional talaga sila. Tapos sila Jo hindi naman ganun ka, pero still, yung nag-incentives kami na hindi ko nga din alam kung bakit ganun. Pero sabi ko, yun yung mga namin, parang sa utak at saka sa puso namin, yung pagdadaanan namin, panis na lang sa amin. Yes. Kasi na-experience na nila. Tama. Diba? So, incentives man, pero buwis buhay, pero pinupush namin. Kasi yun para pangpatibay ng loob namin. Tama. So, basta bawat isa dito, mag-focus, kami nila sa totoo lang, kahit dumating sa time na wala siya, tuloy ko pa rin kung anong goal ko kasi lalo na't may anak ako. So, yung partner mo, kung nakikita mo naman, hindi makakatulong sa'yo, alam mo yun, magtuloy ka pa rin. Kasi hindi naman pwede na maudlot yan nang dahil sa kanya lang. Kurekong. Di ba, may pamilya pa tayo. So, sa totoo lang ako nga imagine ko, sabi ko, kung wala sa Synergy, hindi pa ako makakabigay ng kahit pa paano kaunting tulong kila mama. Kahit hindi naman nila kailangan ng tulong. Pero ako kasi bilang anak, respeto at kailangan natin tulungan yung mga magulang. Kasi sila yung Obligasyon ng anak. Oo. Tulungan ang magulang. Para at least kahit pa paano maramdaman ba nila na gumaan ng dahil sa tulong natin. Ano yung masasabi mo, Coach, sa mga matagal na hanggang ngayon wala pang resulta? Uy, gumising ka. Mari, Matagal ka na. Sa totoo lang, baka dumating sa point na isipin nyo, ay baka hindi para to sa akin, kasi ganito. Pero, may mga ganong moment eh. oo, pero nasa sa inyo na yon. Kasi kami bilang isang upline na nandito, kahit ano man ang gawin namin, kung nasa sa inyo pa rin, hindi nyo talaga 100% na nakafocus, 100% na sakripisyo, 100% na talagang kailangan talaga kung anong goal mo, gawin mo. Kasi nandito lang kami para i-guide. Tama. Diba? Hindi kami ang tatrabaho para sa inyo. Kasi ikaw tatrabaho sa sarili mo para makuha mo yung goal mo. Adong, Ang sagot! Coach Mark. Okay. Ang sagot! Mark. Siyempre, tatanong kita ngayon, magkasama tayo araw-araw. Ano ang malaking pinagbago ng buhay mo simula nagkaroon ka na ngayon ng pamilya sa single ka dati? Ayun na, ayan. So, thank you for wondering. Ayan, so, siyempre naman, dati ka ba, ginagawa ko before nung time na single ako, una-una, pagdating sa income sa Synergy, talaga, siyempre sa akin lang, single ako eh. Wala akong pakialam sa pera. Diba? Ganun ako, wala akong pakialam sa pera. Alam naman natin mga upline niya yan, mga kasama ko eh. Nung time na nag-start ako, alam na mga upline niya kung paano ako nagpapain. Si Coach Lee, alam nila yan. Paano ako, pagdating sa barkada, hindi ko tinitipid yung sarili ko. Tama? Pagdating sa pera, hindi ko tinitipid yung sarili ko, pagkain, lahat.
Kumbaga, yun yung ano, kumbaga, nung time ngayon, nung nagkaroon ako ng, ano, ng, siyempre, pamilya. So, siyempre, yung baga, ano na, kumbaga, yung pera, nasa, ano na, nasa, sa asawa ko na. Yun, ganun na, kumbaga, ano, nabago na yung, ano, ko, kumbaga, yung, Mindset. ngayon, kumbaga, siyempre, di ba? Ganun ako before, ngayon, kumbaga, mga pagkakamali dati, nung, ngayon, binago ko na. Natuto ka na. Natuto na ako. So hindi ka na magiging babaero. Hindi na, bawal lang. So bawal ng cheater sa buhay mo. Bawal lang. So ngayon, si Arlene na talaga pang habang buhay kasama ang anak mo. Siyempre, kasi may anak na ako. Ang tanong, Ang sagot! Mark Legaspi. Yan! Sino ang mas masarap magmahal sa mga na-experience mo? Babae o si Carla bilang bakla? Babae daw gagi. Huwag tumayo ka. Ayaw. Bawal fake, bawal plastic ah. Siyempre, ano si Carla? Tatamkis. Dati kasi, Buya dyan, Carla. nakagaano ako ng babae. Naiiyak si Carla. Nabababae pa ako dati kasi yun nga, parang laro-laro pa lang ako. So, yun naman lahat is binabago ko, napabago din naman ako sa sarili ko kasi nakita ko din naman yung sincerity niya kasi hindi mapapalitan ng magandang babae yung taong nandyan. Respeto. Carla, think up. Kailangan mo balik pa! Yun nga yung sabi ko, mahirap palitan ng magandang babae yung isang trans nandyan. Sinamahan ka nung daon na doon ka nung walang-wala. Hanggang sa nakabangon ka. Kasi, kumbaga alam yan ng grupo na doon din ako. 3 months talaga. Actually, Nagkakamali din naman kasi. nung walang-wala si Mark, di ba, nawala ng kotse, sabihin lang natin, total nandito naman tayo. Wala talaga siya ng kotse. Ang sumalo talaga that time, walang iba kundi si Carl. Ay, Binukusan mo kaya ako ulit. parang babae ka na sa akin. Sa mga lalaki naman na bilang mga nagjowa ng mga Bex, kung gusto nyo na talaga magkaroon ng isang pamilya na masaya, piliin nyo na ang mga babae. Dapat pumasok pa rin ang salitang respeto. Magpaalam, magsabi ka lang, at huwag sanang mahuli ng isang tao. Yung maingay na. Teka, bakit Wait, tuwa-tuwa? wait lang. Ang tanong. Ang sagot! Coach Renny Boy. Totoo ba talagang minahal mo si Jo sa nanay? Bakit parang pang sa'yo lang yung ano? Hindi pang alam. Ay, pinahirapan niya mo na. Okay, ayan na. Ang sagot. Ang sagot. At dapat pala yung malamig. Maliit lang yung sasagot ko. 100% pinahal ko naman talaga siya. Wala ka ng follow-up.
Si Ate Mariel, dapat ikaw nagpa-follow up. Follow up question. Okay, follow-up question. Ayan na. Umihi na ako, Ate Mariel. Okay. Nung minsang nagkaroon kayo ng problema ni Joe, Ay, alam na, Ate Mariel. sincere ka ba sa iyong pagsisisi? At mamahalin mo na ba siya habang buhay? Yan. Pero ito totoo naman to. Oo, siyempre. Real talk lang. Hindi ko naman yung sasabi, yung question mo, mamahalin ko siya habang buhay. Yes. Hindi ko naman masasabi na mamahalin ko siya habang buhay. Pero as long na magiging matatag talaga ang samahan namin kasi kumbaga ayaw ko rin na masira yung relationship. Yung relationship namin na almost running to 10 years na. 10 years. Ayaw ko naman gumawa Grabe, ng isang isang dekada. mali na ikakaiwalay namin. Diba? Hanggang doon lang yung sagot ko dyan. Magti-10 years pala. 9 years pala. Grabe, isang dekada. Magte-10. Running daw, running. Running. Hindi siya, bibilang updated. 9 years kami yung May 21. Ay, oh, ayaw naman pala ang joke eh. Ayaw mo pang babot sa 10 years? Pero minsan Pero minsan Napapatingin din sa magandang babae. Pero minsan napapatingin din sa magandang babae. Hindi, minsan naman pag napapatingin naman ako sa babae, siyempre ako lalaki naman ako eh. Parang ba? Sikaso. Parang siyempre sabi ko sa sarili ko, iniisip ko magkapamilya na ba ako? Sabi ko. Parang yun ang Yung kotse ang yun ang papasok sa isip ko na parang magpapamilya na ba ako? Kasi hindi ko naman sinasaktan ko yung damdamin niya. Para wala ka kasi suso. As long as nandito ako para siyempre gabayan siya kung anong gusto niya sa buhay. Hindi ba? Sabihin ko, makakatuluyan kami ni Coach Sher. Ang tanong. Ang sagot. Itong pinakaantay ng lahat. Coach Gerald. Hindi nakaligtas. Sabi, kaligtas. Ano yung Jerry? Punta nandito si Abchel. Yes. Dahil syempre kayo ang ina at ama ng Gravity. Ano yung mapapayo nyo bilang mag-asawa sa mga mag-partner minsan na nagkakaroon ng lamat, away, para maayos uli yung pagrerelasyon o magiging solid uli ang samahan? Ang dapat gawin. Hindi ikaw si Abchel. Hindi ikaw si Gerald, ano yung mapapayo nyo? Dahil mostly dito, magkakarelasyon, ano yung mapapayo nyo bilang mag-asawa ni Coach El, since kayong ina at ama ng Gravity? Ano yung mai-advise mo para maging strong ang relationship ng bawat isa at mag-grow talaga? Para ma-advise. Ma-advise. Okay. Sa mga may partner. Ano lang, kumbaga na tayo. Siyempre, unang-una, 'di ba? Sa dalawa kasing mag-partner, meron talagang isa diyan na malakas, merong mahina. Tama. Hindi ang pantay, lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Meron diyan isa na malakas kumita. Meron diyan isa na hindi naman. So, ang pinupunto ko lang doon, 'di ba? Siyempre, pag mag-partner kayo, dapat support kayo sa isa't isa. Yes. Number 1 yun. Kasi pagka hindi kayo support or hindi kayo isang tono lang sa ginagawa natin, Align. talagang babagal. babagal yung ano nyo, yung galaw. Yung resulta. Ang tanong, Ang sagot! Coach Jeric,
Asa na? Gaano mo kamahal si Coach Amber? May plano ka pa bang magpamilya? Since si Rene Boy kasi may anak na. So, hindi man siyang pamilya, dala pa rin yung apelido, may anak na lalaki. Since ikaw wala pa, kaya mo ba siyang ipaglaban si Amber hanggang dulo na kahit ipagpalit mo na yung sarili mong pamilya? Bakit may pamilya na siya? Hindi, kung gusto niyo magpamilya. okay. Mangangarap siya. And si Coach Amber yung makatuloy niya. Go! Ayun, magpapamilya? Ano naman? Hindi natin masabi yung takbo ng panahon. Amber, buhusan kita na. Buhusan mo naman ako. Wait lang, wala. Wait lang. Quiet. Wait lang. Quiet. Nga sabi ko, hindi natin masabi yung takbo ng panahon natin. Kasi... Oh, game! Yung totoo. Oh, walang bawal plastic. Oo. Bawal. Hanggat nandito kami. Na, Ano kami? Kami, Siyempre, no? ikaw Wala lang. naman yung nakakita ko. Hanggang nandyan ka. Ito rin si Amber ko pa kasi. Bakit di na go? Ako! Hanggang nandyan ako! ano kami? Okay kami na, siyempre, partner. Nag-ano kami, nagmamahalan kami. Totoo naman na. Minsan may ano kami, may mga Away. may mga moment na minsan may moment Basta nilang umaihi sa inuman. may moment kami na hindi ko gusto yung ugali niya, hindi niya rin gusto yung ugali ko. Pero andun pa rin yung beer and love namin. Ako naman, inaamin ko sa sarili ko na ako hindi ako malakas sa sales o mag-code, mag-type. Pero yung support ko 100%, hindi ko siya iniiwan kahit saan. Lahat ng mga transaction. Follow-up question. Dumadating ba sa buhay mo na magka-baby din? Yung plan. To. Mo yan. Sa questioning. Ayun nga, lagi mo sinasabi, hindi naman yung hawak natin yung oras panahon na. Siyempre, meron din tayong minsan magkakaroon tayong sitwasyon na hindi natin ginugusto, pero hindi ko gugustuhin. Di ba? May mga situation na gano'n na dumating man yung oras na gano'n. Tanggapin natin yung yung totoo na gano'n nga. Diba? Yan, siyempre, bilang isang lalaki, gusto ko rin magkaroon ng sarili. Ng lahi. Ang tanong! Ang sagot! Hindi nagkaroon ka na ba minsan ng karelasyon? Or naisip mo minsan na magkaroon ka rin ng love life sa buhay mo? Yung tanong nyo po kung nagkaroon ako na relasyon, hindi pa po. Yung tanong nyo rin po na isa na kung nasa isip ko po na Magka-love life? Magka-live life, gano'n. Opo. Yes or no? Gusto mo ba magka-love life? Yes. Sa ngayon, hindi ko pa siya kailangan kaya parang... Hindi mo pa naman napipil ang love life? Ayoko din po siyang mapil kasi ayoko din masakit. Tara na maligo. Yung anak mo virgin pa. Yes. Hindi pa siya pwede. Hindi pa. Hindi pa talaga. Ang tanong! Ang sagot! Bakit hanggang ngayon hindi pa rin naayos ang problema niyo ni Ap LB at Ap Lee? Bakit nagkakailangan pa rin kayo? Ako hindi ako naiilang. Kasi Okay naman na ako eh. Move pa na siya. Iba kasi yung noon sa ngayon. anong meron ngayon kay Janice na wala dati sa kanya? Simple lang. Ano yan? Iba naman talaga yung nakaraan sa ngayon. Kaya mo siyang harapin. Like example sa ganito event. Wala naman problema sa akin. Wala nang ilangan. Ako hindi ako naiilang kasi siyempre as ano na ako sport nakalipas na yun, kumbaga. Sabi nga ni Ate Mariel sa akin. Before kasi nung na-opinion sa akin ni Ate Mariel nung start tayo ni Mariel dito sa may kabila. Sa view skip. Sabi niya, sabi ni Ate Mariel sa akin dati sa akin, kaya mo na bang harapin na bilang sa business partner na lang. Ganun lang. Kumbaga, hindi ko na siya tinitingnan na nagkaroon kami ng although may naging experience kami, business partner na lang. Partner na. Business partner. Ang Janice. Follow-up question. May follow-up question. Consultation or question? Follow-up na lang. Kaya mo bang harapin si Up LB sa ganitong event? Siyempre part pa siya ng Gravity.
para makausap ng one on one. Maputol na po yung mga ganong ano talaga, alitan o ano ba, ilangan sa bawat isa. Oo naman. Kasi bakit? Bakit? Kasi bago ako dumating sa buhay ni Lee. Parang ako yung ako yung nagsabi sa kanya na iano mo na, bitawan mo na yung kung ano man yung mabigat. Kasi to lang, pagpasok ko ng Synergy, hindi ko talaga alam, 'di ba? Kumbaga wala siyang idea talaga. Wala akong idea, hindi niya sinabi. So, that time nung nalaman ko, parang doon na lumabas yung napaano talaga ako, napamura. Ay puta, sabi ko. Kung sinabi mo lang, hindi ako sumama sa'yo. Sabi ko sa kanya. Pero, napasok ko na yung buhay ng tao. Tsaka, gusto niya nang makasama. Gusto niya makasama sa buhay na gusto niya nang may katuwang. So, yun parang ginibay ko yung yung Pag-abroad mo. Oo, ginibay ko yung Japan ko. Grabe, no? Diba? So nung nasa ano na kami, nasa ano na ng paghirap. Kumbaga, kasi dumating ako sa buhay niya, walang-wala siya eh. O, walang-wala siya. So, sinabi ko sa sarili ko na, parang, pwede naman akong mag-Japan na. Bakit parang may pumipigil? So, nung nagkita kami talaga, parang ang gaan. Parang andali lang. So yun, Apjo. So, unang-una, thankful ako kasi nakasama ko kayo, mga idol ko, diba? Idol kita. Pero gaano mo kamahal si Lee? Parang hindi naman sa pagmamahal. Kumbaga yung tipong Makakasama mo. 200,000. hindi, yung tipong yung wala mang pagmamahal, 'di ba? Walang pagmamahal, kaya ko siyang samahan. Kasi kumbaga yung hindi, yung Kaya niyang mahalin ang si Lee na kahit na sa panahong hindi ka mahal-mahal sana. Masasabi mo pa, si Apli na ang masasabi mo kasama mo sa pagtanda. hindi ko naman masasabi kasi yung buhay natin may naman hangganan. Hindi, kung tiwala ka naman at nararamdaman mo bang sincere at love na ka na ni Apli? Yes, Tita Boy. Para wait lang. Kung sa ano lang talaga, real talk lang real talk lang talaga. Okay. Kumbaga, hindi mo naman masasabi na yung feelings niya sa isang tao, hindi talaga yun madaling mawala. Mamaya na. Hindi na madaling mawala, Apjo. Ang tawag dyan, Destiny. Panalo tayo, panalo!